Apat na construction worker patay matapos lumubog ang isang ferry boat sa Egypt. At pamosong Eiffel Tower sa Paris, France, binuksan na muli sa publiko. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Apat na construction worker ang patay matapos lumubog ang isang ferry boats sa Nile River sa Egypt. Ayon sa Egyptian state media, 13 manggagawa ang sakay ng maliit na bangka. Nasa 5 ang nakaligtas sa insidente habang pinaghahanap ang 4 na pasahero na nawawala. Iniimbestigahan na ang anggulo ng overcrowding o sobra-sobrang pasahero na lula ng lumubog na bangka. Binuksan na muli sa publiko ang pamosong Eiffel Tower sa France. Ayon sa operator ng Eiffel Tower, nagkasundo ang mga partido na regular na imomonitor ang business model, investment at revenue sa pamamagitan ng isang body na magpupulong tuwing 6 na buwan. Humingi naman ng paumanhin ang operator sa mga bisitang naabutan ng welga na nagdulot ng pansamantala nitong pagsasara noong nakalipas na araw. Nagmarcha ang mga survivor at mga kaanak ng naging biktima ng civil war sa Guatemala. Bahagi ito ng kanilang pag-alala sa National Day of the Victims of the Armed Conflict. Dala-dala ng mga nagmarcha ang mga bulaklak, kahoy na krus at mga larawan ng mga biktima. Nananawagan ng mga ito na bigyan sila ng pansin ng bago nilang Pangulo na si Bernardo Arévalo. Naghagis ng paputok ang mga tao sa isang deity effigy sa northwestern Taiwan. Bahagi ito ng kanilang ritual na naglalayong magdala ng kasaganahan at magandang kapalaran sa huling araw ng pagdiriwang ng Lunar New Year. Ang nasabing ritual ay ginagawa sa loob ng mahigit 150 taon bilang pasasalamat sa fortune god na si Master Handan para sa pagligtas sa bayan mula sa isang salot. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.